When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, Though Jesus himself baptized not, but his disciples, verse 3, he left Judea and departed again into Galilee. and he must needs go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being weary with his journey, sat down to the well, and it was about the sixth hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, Give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Verse 9, Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and knewest is not saith to thee, Give me to drink. Thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Amen. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou the living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Verse 13, Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him well of water springing up into everlasting life. Amen. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. The woman answered and said, I have no husband. And Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast not 5 husbands, and he whom thou lovest is not thy husband, and thou sayest thou truly. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men also worship. Verse 21, Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Worship ye now what? Salvation is of the Jews. Verse 23, altogether in verse 23 and 24, ready, read. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in the Spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. For God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Amen. Dakilang Diyos namin, Amang Banal na nasa langit, Ikaw po ay aming pinupuri, Diyos, at pinasasalamatan ngayong umaga. Thank you, Lord, for all the blessings. Yes. Thank you for your grace and mercy. Salamat, Panginoon, sa patuloy na guidance na iyo pong pinagkakaloob sa iyo pong mga anak. Salamat, O Diyos, dahil nakarating po ang bawat isa sa iyong bahay-sambahan ng Safe and Sound. At the same time, salamat, O Diyos, sa dakilang oportunidad, pribilehiyo na kami ay makapanambahan, makapag-worship, lalo't higit ay patuloy na makapagnilay sa iyong mga banal na salita. We're praying, dear God, na patuloy, Diyos, ang iyong banal na Espiritu siyang mangusap, patuloy na kumilos Yes. sa aming pong kalagitnaan ng Diyos. And we pray, Panginoon, na sa oras pong ito ay magligtas po kayo. Yes. Dalangin po namin, Panginoon, na kayong siya magbigay ng pangunawa, pangintindi, Panginoon, especially sa aming mga bisita. Yes. Salamat, O Diyos, ng marami at muli. Ikaw ay aming pinupuri, tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. It's again, good morning and happy Lord's Day sa bawat isa.
At ngayong buwan ng Agosto ay tayo po'y nakapokus, nakatuon po, nakasentro ang ating pag-aaral patungkol sa katapatan. No? When we say katapatan in English, it means faithfulness. Amen? At ang ating emphasis ay patungkol po sa faithfulness. Ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang bagay, no, na kung saan ay dapat na tayo po ay maging matapat sa Diyos. Are you with me? At dito po sa ating binasang mga talata, this passage is about the conversion of the Samaritan woman in Jacob's well. And this is about the annunciation of the Lord Jesus Christ concerning the true worship and the true worshipers. No? In this passage, we will find out how we can worship God faithfully. So pag-uusapan po natin mga kapatid ang patungkol sa tinatawag na worship. Amen? Bagamat dito sa mga unang talata na ating binasa mula verse 1 hanggang dyan sa verse 20 ay pinag-uusapan po kung papaanong naligtas yung Samaritan woman sa Jacob's well. No? Na kung papaanong siya natagpuan ng Panginoong Jesucristo na nag-iigib sa balon. No? At doon ay nasumpungan niya ang kaligtasan, dakilang kaligtasan buhat sa Panginoon. No? Bagamat nung una siya namamangha, hindi niya lubos na mapaniwalaan ang sinasabi ng Panginoon, no? At siya nagtataka kung sino ba ang kanyang kausap. Subalit ganun pa man ay makita po natin na ang babaeng Samaritana rito ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Amen? And today we're going to talk about worship. Amen? Because our emphasis is about faithfulness. And that is why today let me preach to you the title of the Lord's message, which I entitled Faithfulness in Worship. Again, faithfulness in worship. Alam niyo mga kapatid, karaniwang iniisip ng mga tao na kapag sinabing worship, laging ito'y tanging patungkol lamang sa ginagawang pananambahan sa church tuwing linggo. Well, siguro it's about time mga kapatid na baguhin na natin ang ganung paniniwala. Are you with me? Sapagkat kung ating pag-uusapan ang salitang worship, lalo na kung ang context ay ang tunay na Diyos, are you with me? We must worship Him not just only on Sunday. Amen? Not just only on Sunday, but we must worship Him as always. Amen? Anytime and anywhere. Yan ang tunay na konsepto, mga kapatid, ng pananambahan sa Diyos. Now, let me ask you today, how many times you worship God? Hello, are you still with me? How many times? No, ilang beses sa isang araw mo sinasamba ang Diyos? Or maybe, are you really worshiping God? No? Iyo bang sinasambang tunay ang Diyos? O ikaw ba talaga ay sumasamba sa Diyos? We're talking about faithfulness in worship, mga kapatid. And you know what? It doesn't make sense, mga kapatid, if you don't understand what is the real value of worshiping God. Nandiyan po ba kayo? Walang kwenta yung every time na nagpupunta ka sa church, sayang yung lahat ng effort na ginagawa mo kung hindi mo naman talaga nauunawaan ang tunay at tamang pagsamba sa Diyos. It doesn't make sense, mga kapatid. Are you still with me? So by this time, mga kapatid, ay ipapaliwanag po natin na mabuti kung paano ba talaga ang tamang pagsamba sa Diyos.
sa ating text ay maliwanag na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo ang tamang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid ay tatlong bagay, no, for us to be able to worship God faithfully. No, tatlong bagay na makakatulong po sa atin upang tayo po'y ganap na makapagsamba sa Diyos ng mayroong katapatan. At ang unang bagay na makita po natin na makakatulong sa atin upang tayo makapagsamba sa Diyos na may katapatan, look at John chapter 4 verses 21 to 22. John chapter 4 verses 21 to 22. Say amen kung nandiyan na po kayo. Okay. Siguro simulan natin sa verse 20 hanggang verse 22. Sabi ng Bible sa verse 20, ito po ang sabi ng Samaritan woman. Sabi niya, our fathers worship in this mountain. Kasunod po tayo. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Verse 21, Jesus said unto her, listen to this, woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You see that? No? Kaya sa Jerusalem, kaya hindi. No? Darating yung time na maaari kang makapag-worship sa Panginoon ng mayroong kalayaan. Amen? Verse 22, sabi niya ng Panginoon Jesucristo sa babae, ye worship, take note of this, ye worship, ye know not what. You see that? Sumasamba kayo, subalit hindi ninyo nalalaman. We know what we worship, sabi ng Panginoon. For salvation is of the Jews. Na kaya ngayong umaga mga kapatid, maliwanag ng isang bagay na dapat po nating ma-adapt o dapat na kung saan magkaroon po tayo bilang isang mananampalataya na tayo sumasamba sa Diyos. Number one, we need to be knowledgeable about worshiping God. Amen? Kasi itong babaeng Samaritana, wala siyang ideya. Basta ang pagkakaalam niya lang kung ano yung minana niya sa kanyang mga ninuno na sila'y sumasamba sa bundok, yun ang kanyang nalalaman. Kaya yun ang sinabi niya sa Panginoon. Sabi niya, our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Yun ang sabi ng babae. Pero nang sabi ng Panginoon, sa verse 21, Jesus said unto her, woman, believe me. No? The hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. No? At marahil sa pagsasalitang ito ng Panginoon ay medyo na nahihiwatigan na nitong babae na hindi lamang basta pangkaraniwang tao yung kanyang kausap. No? Kaya sa verse 22 ay medyo nagkaroon ng konting rebuke na, sinawatanan ng Panginoon yung kanyang paniniwala. Sabi niya yan sa verse 22, ye worship, ye know not what. Alam niyo mga kapatid, mahirap sa isang tao na siya'y sumasamba, subalit hindi niya alam kung bakit siya sumasamba o kung sino yung sinasamba niya. Hello, you still with me? No? Mahirap po mga kapatid yung ganoon. So we need to be knowledgeable about worshiping God. Amen? You know, knowledge is so important mga kapatid. Lalo na kung patungkol sa mga bagay na makakatulong sa ating maging epektibo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? No? Yun talagang mahalaga. No? Yung karunungan na alam po natin na makakatulong po sa atin upang tayo maging ganap na epektibo sa gawain ng Panginoon. And being knowledgeable about worshiping God is a very important aspect of our Christianity. Hello, you still with me? And having knowledge of what you worship is very important as well.
Dahil hindi pwedeng sumasamba ka pero hindi mo alam kung ano o kung sino ang sinasamba mo. You need to identify, amen? You need to determine, you need to recognize if what is the person of the one whom you worship. Amen? Kailangan mong alamin because that is the essence of worship, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi mo alam kung sino o kung ano, hindi mo kilala ang sinasamba mo. Well, that is dangerous, mga kapatid. No? Na tayo po yung walang karunungan, wala tayong kaalaman pagdating sa pagsamba o kung sa sino po ang ating sinasamba. So otherwise, mga kapatid, you need to be knowledgeable about worshiping God. Amen? You need to be knowledgeable. Mahirap po yung wala po tayong alam. Pumupunta tayo ng church, hindi natin alam kung bakit tayo narito. Amen? Okay, mahalaga na alam po natin. Dapat alam mo na sa tuwing nasa ang lugar ka man o nasa church ka man, dapat alam mo na yun ay pagkakataon para sambahin mo Diyos. Amen? No, when you are, ano ba nang ginagawa mo? Siyempre, pag nasa church ka, umaawit ka sa Panginoon. Amen? So, when you are singing hymns, isipin mo, siyempre, na kaya ka umaawit sa Panginoon ay para purihin at sambahin ang Diyos. Amen? Hindi yung nag-aawitan na sa Panginoon nagtatawanan pa, may nagkakalbitan, may nagkukwentuhan. Hello, are you still with me? Hindi po worship ang tawag doon. That is an insult to God. Amen? Hindi po worship na maituturing, mga kapatid. No? You say you worshiping God, but you mocking God instead. No? Mga kapatid, be watchful. Take heed of ourselves and be knowledgeable about worshiping God. Amen? Dahil, ulitin ko, mga kapatid, it doesn't make sense. Walang kwenta yung lahat ng ating ginagawa kung hindi po natin nalalaman yung tamang pamamaraan ng pag-worship sa Panginoon. Amen po ba? No? Oh. So, yan po ang unang bagay na kung saan ay dapat po nating maunawaan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya na tayo po'y sumasamba sa Panginoon. And not just only singing hymns, but also kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, that is a kind of worship to God. Amen? We're talking about the wondrous works of God, telling Him He is faithful to us. Amen? And that is a kind of worship. Amen? You worship God in His beauty, in His power, in His strength because of His scripture. Amen? Kaya huwag niyong iisipin na yung ginagawa natin pagbabasa ng Bible dito, parang okay lang, parang routine lang. Diyan kayo nagkakamali. Hello, you still with me? When we are reading the Bible, we are also worshiping God. Amen? Tandaan po natin yan. Kaya wag po nating lolokohin, wag po nating gagawing laro ang pagbabasa ng Bible. Diba? Na minsan, no, young people, I love you in the Lord, but you need to be watchful. You need to be careful. No? How you deal with the Word of God. Kung paano nyo po, wino-worship ang Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? And not just only in scripture reading, but also in prayer. Amen? Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, yan po ay isang bagay rin na tayo po'y nakakapagsamba sa Diyos. Amen? Nandun yung tinatawag na adoration. Amen? Admiration sa Panginoon. Kaya nga, di ba, kapag tayo mananalangin, bungad pa lang ng panalangin natin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Tinataas natin ang Diyos, Diyos na may lalang ng langit at lupa. We're worshiping Him through prayer. Amen? Kaya mga kapatid, no, maging aware po tayo sa bagay na yan, and we need to be knowledgeable about worshiping God. Amen? Huwag po tayo maging ignorante sa bagay nito sapagkat mahalaga po
na ang bagay na ito ay ating pong maunawaan. Amen? No? Dahil sayang ang ating pong lahat ng ginagawa kung hindi naman po natin nagagawa ng maayos ang ating pagsamba sa Diyos. Okay, so maliwanag po tayo. Number 1, ano po yung unang bagay na makita po natin? For us to be able to worship God faithfully, number 1, we need to be knowledgeable about worshiping God. And number 2, look at John chapter 4 verse 23. John chapter 4 verse 23. Andiyan na po kayo. Ano po sabi ng Bible? Sabi diyan, follow me. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall what? Shall worship the Father in spirit and in truth. Amen? For the Father is what? For the Father seeketh such to worship Him. And number 2, mga kapatid, for us to be able to be faithful in worshiping God, we need to be a true worshiper of God. Amen? You know, true worshiper, mga kapatid, is one of the missing piece of worshiping God. No, kapag ka ang isang mananamba ay hindi tunay na sumasamba, yan po ay isang violation pagdating sa pananambahan sa Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, na hindi lahat ng nasa church ay talagang tunay na sumasamba sa Diyos. Are you with me? Hindi lahat ng nasa church ay talagang tunay na may layuning sambahin ng Diyos. At hindi rin lahat na nagpapakilalang sa Panginoon o Kristiyano ay tunay na sumasamba sa Diyos. Gaya ng sabi ng Biblia, having the form of godliness but denying the power thereof. Amen? No? Nakabarong ka, naka-long sleeve ka, naka-dress ka, pero wala naman sa puso mo at sa isip mo yung tunay na layunin upang sambahin ng Diyos. It doesn't make sense, mga kapatid. No? Magiging walang kabuluhan po lamang ang ating pong pagsamba kung tayo po ay hindi tunay na sumasamba sa Diyos. Are you still with me? And that is why we must evaluate ourselves, mga kapatid. Amen? We must examine ourselves for us to be able to distinguish if who are those men that are truly worshiping God. Amen? Well, dito mga kapatid, sa ating pangalawang punto ay mayroon 3 bagay na tayo ay pwedeng pagbasihan ayon sa katangian ng tunay na mga sumasamba sa Diyos. 3 bagay, 3 katangian na mga tunay na mananamba ng Diyos. Tunay na sumasamba sa Diyos. Letter A, no? The true worshiper worship God or worship Him with sincerity. No? Again, letter A, the true worshiper worship God with sincerity. O kapag sinabing sincerity, mga kapatid, ibig sabihin, nandun yung pagiging seryoso. Amen? Dapat hindi po natin niloloko. Dapat hindi natin binibiro ang pananambahan. You know why? Because that is sacred. No? Yan po'y banal. No? Yung pagsamba sa Diyos, yan po ay banal sa harap ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ay makikita po natin sa ating ikalawang puntos ng isa sa katangian ng tunay na sumasamba sa Diyos, naroon po yung tinatawag na sincerity. Amen? Kaya ngayong umagang ito, makikita po natin, no, let us evaluate ourselves. No, ako ba ay sincero na sumasamba sa Diyos? Hello, are you still with me? Let us ask ourselves, ako ba talaga'y tunay na sumasamba sa Diyos? O baka naman ako'y nandito lang dahil kay Christ? Hello, are you still with me? No? Kaya nung hindi sinagot ni Christ, nag-crash na rin. Parang eroplano. See?
O baka dahil nandito lang ako kasi nandito yung barkada ko. Hello, you still with me? Ah? Bakit ka nasa church? Ikaw ba talaga'y narito para tunay na mag-worship? Tunay na magpuri sa Diyos? Kasi dalawang bagay mga kapatid Narito ka para manuri o para magpuri. Amen? Dalawang bagay mga kapatid. Manuri o magpuri. Iba yung manuri sa magpuri. Yes, right. Amen? Ibig sabihin ng manuri, naninipat ka rito. Okay ba rito sa church na ito? Dito ba'y magandang bigayan? Dito ba'y, magaganda ba mga young people dito? Mga gwapo kaya mga young people dito? Ay, ang susungit naman. Diba? Hello, you still with me? Yun ang kaibahan ng dalawa. Amen? Nandito ka para manuri o para magpuri sa Diyos. Dalawang bagay, mga kapatid. Pero siyempre, kung naroon ang sincerity sa atin, ay tiyak na ang ating layunin ay para magpuri sa Diyos. Para magsamba sa Diyos. At yan po ang isa sa katangian na makikita po natin, mga kapatid, sa tunay na mga sumasamba sa Diyos. The word, sincerity. Amen po ba, church? Okay. So, letter B, under po na number 2, the true worshiper must worship God una with sincerity. Letter B, the true worshiper must worship God with transparency. Amen? Napakahalaga po niyan, mga kapatid. No, kung ating pag-aaralan ng transparency, ano ba ito? No, ito yung ikaw ay nagwo-worship sa Diyos na wala kang itinatago. Amen? Kumbaga nagiging hayag ka sa Diyos. Amen? Malinis yung tinatawag na conscience. Hello, are you still with me? Mahirap yung nagwo-worship ka sa Panginoon na meron kang inaalagaang kasalanan. Hello, are you still with me? No, naalala ko po si David nung siya ay nanalangin sa Panginoon. Sabi ni David sa Panginoon, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Kaya sa kanyang panalangin, ang sabi niya, if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Yung mga kapatid, kapag tayo po merong itinatago sa Panginoon, at the same time tayo nagwo-worship sa Diyos, I am telling you, hindi po magiging makabuluhan ang ating pagsamba sa Diyos. So we need to be transparent before God. Amen? Na tayo po talagang totoo. No? Maliban sa tayo totoo, tayo'y hayag sa Panginoon. Amen? At talagang alam po natin alam niyo mga kapatid, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Ang sarap magpuri, ang sarap sumamba sa Diyos na malinis ang puso at isip mo. Amen? Amen po ba, church? No? Masarap. No? Kasi nandun yung malinis na puso, malinis na kaisipan, at wala kang ibang layunin kundi ang makapagsamba sa Diyos. No? Kaya nandun yung tinatawag na katapatan, no? At yun ay may isang maituturing na faithfulness sa pagsamba sa Diyos. No, kapag ikaw ay meron tinatawag na transparency. Amen? Kaya nga, let me ask you today, kamusta ang ating buhay, Christian? No? Kamusta yung ating pagsamba sa Diyos? Gaano ka na katagal na Krisyano? O maring sa ating mga bisita hindi nyo pagganap na nauunawaan ang aking ibig sabihin. Pero time will come na kapag kayo tunay na nakakilala sa Panginoon, mauunawaan ninyo
yung lahat ng aking pinagsasasabi rito. Amen? But first, no, mga kapatid, mga minamahal sa ating mga bisita, kailangan nyo muna magkaroon ng tama at tunay na relasyon sa Diyos. No? Kailangan nyo munang maligtas. No? At upang kayo maligtas, ay isa lamang ang paraan. No? Hindi relihiyon. Hindi ang mabuting gawa. No? Yan po'y tinitiyak ko po sa inyo, hindi po relihiyon. Kahit na mayroon kang relihiyon, hindi ka kayang iligtas ng iyong relihiyon. Amen? At kahit na gaano ka kabuting tao, kapag ikaw ay namatay na makasalanan, still, sa impyerno pa rin pupunta ang iyong kaluluwa. Amen? So we need to make sure, no? Kung tayo bilang tao sa usapang literal, tinitiyak natin ang future dito sa lupa, then how much more yung future sa langit. Amen? O, nagtatrabaho, nagpapagal, nagpapakakuba sa pagtatrabaho, sa pag-aaral dahil pinaghahandaan yung future dito sa lupa. Pero kumusta yung future doon sa langit? Tandaan po natin, hindi habang buhay tayo mabubuhay. Our life is short and death is sure. Amen? Are you still with me? Mamamatay ang tao. You know why? Biblia ang nagsabi. Ano sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27? And as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Amen? No? Yan ang minsan hindi po nauunawaan ng maraming tao. Akala ng karamihan, kapag ang tao'y namatay, tapos na ang responsibilidad. Amen? Na kapag ang tao namatay, tapos ang problema. Pero, dyan po sila nagkakamali. Sapagkat kapag ang tao ay namatay, yun ang simula ng pangwalang hanggang destinasyon ng tao. Dahil sabi ng Bible, at gaya ng ito ay itinakda sa mga tao na minsang mamamatay, ngunit may pasubali. Ngunit pagkatapos nito, anong nito? Ng kamatayan, ay alin? Paghuhukom. Amen? Kaya kapag ang tao namatay, automatically, ito mangyayari. No? Yung kanyang katawang pisikal, ibuburol, ililibing, at kapag nilibing, mabubulok, maaagnas, babalik sa labo kung saan original na nanggaling. Sabi ng Bible. At yung ating kaluluwa ay haharap sa Diyos sa judgment. Amen? Hahatulan tayo ng Diyos. Are you with me? At kung sakali man na tayo'y bawian ng buhay at ating kaluluwa ay haharap sa Diyos sa judgment, let me ask you, ano ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos? Mayroong sinabi ang Biblia sa Roma 3, versikulo 10. Ano sabi ng Biblia ron? At gaya ng nasusulat, walang sino man ang matuwid. Wala ni isa. Yan ang maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Walang sino man ang matuwid. Kapag sinabing walang sino man, ibig sabihin, lahat kasali. Lahat ay liko. Ay walang matuwid di lahat liko. Amen? Lahat ay makasalanan. Kaya sa verse 23, mga kapatid, mga minamahal, ay idiniin ni Apostle Paul, anong sabi ng Bible? For all have sinned. Amen? And come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat, kapag sinabing lahat, walang accepted. Amen? Lahat kasali. For all For all. Hindi naman sinabing for many. Amen? Sabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Bakit hindi nakaabot sa glory ng Panginoon? Bakit hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Why? Because of? Yes.
Because of sin. At ipinapakita ng Biblia sa atin na ang ating kalagayan bilang tao sa harap ng Diyos, tayo ay isang makasalanan. Ngayon, kung tayo ay isang makasalanan at tayo ay mamamatay at haharap tayo sa hukuman ng Diyos, the follow-up question is this: ano ang magiging hatol ng Diyos sa atin? Hello, are you still with me? Ano yung magiging hukom sa atin ng Diyos? Kasi sa korte, pag pumunta ka ng korte, dalawa lang naman eh. Guilty or non-guilty. Eh tayo, guilty tayo. Bakit? Makasalanan tayo eh. Amen? So ngayon, kung tayo makasalanan, nahuhukuman tayo ng Diyos, ano magiging hatol ng Diyos sa atin? Sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Adyan ang patunay, no, na kaya ang tao ay namamatay dahil yun ang kabayaran ng kasalanan ng tao. So whether you like it or not, mamamatay ka sa ayaw mo't sa gusto. Hindi mo pwede ipagmalaki, pastor, bata pa naman ako eh. No? Malakas pa ako eh. 17 years old pa lang ako eh. Alam nyo, mga minamahal, kung pupunta kayo ng sementeryo, pansinin ninyo, ang sukat ng mga nicho roon, hindi pare-pareho. Merong maliit, merong katamtaman, merong malaki. So, ibig sabihin, ang kamatayan, walang pinipiling edad. Kay bata ka, kay matanda, kay mayaman ka, kay mahirap, maputi ka, may itim, may ngipin man o wala, mamamatay ka. Yan ang tinitiyak sa atin ng Biblia. You know why? Because that is the penalty of our sins. No? Tayo mamamatay. Pero tanda natin mga kapatid, na kapag tayo ay namatay na makasalanan, hindi po natatapos doon. Are you with me? Dahil may binanggit ang Bible na eternal punishment. Hello, are you with me? At doon pupunta ang taong makasalanan. Ang taong makasalanan na hindi nagsisi sa kanyang kasalanan at hindi sinampalatayanan si Kristo. No? Kaya ngayong umagang ito, ano bang maliwanag na maaari natin panghawakan? No, upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Anong sabi sa latter part ng verse 23? Sabi ng, but the gift of God, tatapat ang regalo, ang kaloob ng Diyos, ay alin? Walang hanggang buhay, eternal life. And when we say eternal life, walang hanggang buhay, saan po yun? Sa langit yun, hindi sa impyerno. Walang hanggang buhay sa langit. Kaloob ng Diyos. Are you with me? Kanino? O sabi lang, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen? Hindi sinabi ng true religion, true good works, or true morality. No! Sabi ng true Jesus Christ. And that is the reason why na sinabi ni Kristo sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen? Eh wala nang ibang daan upang ang tao'y pumunta sa langit kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Kaya ngayong umagang ito, maring may katanungan sa puso ninyo, Pastor, papaano po ba kami maliligtas? Alam nyo, kaparehong katanungan na itinanong ng Philippine jailer sa mga apostol. Acts chapter 16, please. Acts chapter 16. So, gusto ko lamang bigyan daan itong pagayag na ebanghelyo. Acts chapter 16, verse 30 and 31. Ito isang pangyayari na kung saan ang Diyos ay tumugon sa panalangin ng mga apostol at sinagpadala ng malakas na lindol upang gibain ang pundasyon ng mga kulungan. At dahilan na nakalaya ang lahat ng preso kasamang dalawang apostol ng Panginoon.
And in verse 30, nandiyan na po kayo. Sabi ng verse 30, and brought them out and said, Sirs. Ang salita po rito ay yung bantay ng hulungan, yung Philippine jailer. Sabi niya sa verse 30, what must I do to be saved? At ang katanungang ito ng Philippine jailer hindi yung kaligtasan na siya'y malalayo sa panganib, no, na buhat sa pagpaparusa sa kanya ng mga nakatataas sa kanya, kundi ang kanyang tinutukoy na kaligtasan dito ay yung kaligtasan ng kaluluwa. Amen? Kaya kanyang sinabi diyan sa mga apostol, kay Paul at kay Silas, sabi niya diyan, what must I do to be saved? Ano ang kinakailangan kong gawin upang ako'y maligtas? In verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ. Amen? And what? And thou shalt be saved. Amen? And thy house. Package. Kapag ikaw naligtas, maliligtas din yung buong sambayan. Bakit? Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen? Oh, kaya makita po natin mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa kanyang tapos ng ginawa sa krusang Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na nakalilipas. No? At gusto ko pong maunawa natin, mga minamahal, tayo po yung walang kontribusyon sa kaligtasan ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga kanya sinabi sa krus, it is finished. Amen? Ibig sabihin, tinapos niya na. Amen? Kailangan lamang natin gawin na isang palatayanan si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan na buhat sa Panginoon. E mga minamahal ngayong umagang ito, hoping and pray na ating naunawa ng Ebanghelyo ng Panginoon. At mamaya pagdako sa panalangin ay mali kayo manalangin sa inyong sarili. Inyong ipahayag ang pananampalataya ninyo sa Diyos. So, I hope and pray na naging maliwanag sa atin. Amen? Ang kaligtasan ng kaluluwang tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit ikaw ay relihiyosong tao, sasabihin ko sa iyo, pag namatay ka, na wala kang tunay na relasyon sa Diyos, sa impyerno pupunta ang kaluluwa mo. Tahasan ko sinasabi sa inyo yan. Sapagkat yan ang katotohanan sinasabi ng Biblia. No? Hindi ako narito para bulahin kayo, bilugin ang mga ulo ninyo, no. I'm here, no, para ipangaral ang salita ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas. So, let us proceed, mga kapatid, in our main message today about faithfulness in worshiping God. So, number one, for us to be able to worship God faithfully, number one, we need to be knowledgeable about worshiping God. Amen? And number two, we need to be a true worshiper of God. At tayo po ay natigil sa pangalawang subpoint natin, no? The true worshiper worship God with transparency. Kaya mga kapatid, mahalaga po na sa ating ginagawang pagsamba sa Diyos ay maging hayag po tayo sa Panginoon. Na naroon yung transparency. Tandaan po natin, sabi ng Bible sa Book of Proverbs, he that covereth sin shall not prosper. Amen? But he that confesseth his sin shall have mercy. Eh mga kapatid, kung nais nating ma-obtain yung mercy ng Panginoon, we need to be transparent before God as we worship Him. No? At pangatlo, panghuli dyan sa ating subpoint sa number 2, no? The true worshiper of God, or the true worshiper must worship God with reverence. Yan, ito pong isa sa pinakamalaga, mga kapatid, na tayo po ay sumasamba sa Diyos. At ang tunay na sumasamba sa Diyos ay sinasamba ang Diyos na naroon po yung reverence. Amen? And when we say reverence, ito po yung
malalim kapag sinabing reverence, mga kapatid. Hindi lamang yan salitang respect. Amen? Hindi lamang yan salitang honor. Kundi nandyan din yung pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Amen? No? Napaka lawak ng saklaw ng salitang reverence. And we worship, and when we worshiping God, mga kapatid, tandaan po natin na mahalaga na huwag mawawala po sa atin yung tinatawag na reverence. Amen? No, yung tinatawag na reverential fear sa Panginoon. Nandun yung fear, yung love, yung honor, yung respect. No? At nandun yung tinatawag na even sincerity, nandun din sa word na reverence. Diba? Saklaw niya yung salitang sincerity, even transparency. No, kumbaga, ito yung pinaka-general word. Amen? Mga kapatid, no, sa ating pagsamba sa Diyos, tandaan po natin ito. We must worship Him with reverence. Amen? No? Yung tayo sumasamba sa Diyos, na tayo po ay mayroong totoong puso, sumasamba tayo sa Diyos na may tunay at tamang motibo sa Diyos sa pagsamba, yan po ay pagpapakita ng reverence. Pero ikaw ay narito, sumasamba ka, sinasabi mong ikaw ay naparito para sumamba, pero ang iyong kaisipan ay wala rito sa loob ng bahay-sambahang ito, yung isip mo ay wala sa pagsamba sa Diyos, yun po hindi paggalang, yun po hindi pagbibigay ng reverence sa Diyos. Amen? Ika nga, physically present but mentally absent. Hello, you still with me? Oh. Kaya alam nyo, mahalaga na tayo nandito upang magsamba sa Diyos na buong buo po tayo. Physically, spiritually, mentally. Buo, no? Buo tayong sumasamba sa Diyos. Hindi tayo parang, alam nyo yung tawag dito, manananggal, na yung kalahati, wala yung kalahati nandito. No? Hindi po ganoon, mga kapatid. Now, we must worship God, no, with sincerity, and we must worship God with transparency, and of course, we must worship God with reverence, no? Baga, natatakot ka, nasaktan yung damdamin ng Diyos. Ayaw mo na ikaw ay sasamba na merong mali sa iyo. Kaya nandun na talagang, nandun yung tinatawag na preparation. Amen? Alam niyo mga kapatid, mahalaga yung tinatawag na preparation sa pagsamba sa Diyos. No? Bago pa sumapit ang araw ng linggo, meron tayong ginagawang preparation. Hello, you still with me? Kayo, mga estudyante, sa ating mga working people, kapag tayo papasok sa school, papasok sa trabaho, gabi pa lang nakahanda na yung ating mga susutin. Diba? Nakahanda na yung ating mga gagamitin. But how come, mga kapatid, na pagdating sa pagsamba sa Diyos, o kailan araw ng linggo, saka palang hanapin yung sapatos. O kailan araw ng linggo, saka palang maghanap ng medyas. Saka palang mamamalansya ng susutin. Hello, are you still with me? That is not reverence to God. Amen? Yung tayo darating ng late sa worship, that is not reverence to God. Hello, are you still with me? Mga kapatid, no? Ngayong umagang ito, ang blessing, ay nakikita po natin ang maliwanag na katangian na mga taong tunay na sumasamba sa Diyos. And today, mga kapatid, I encourage you to worship God with sincerity. Worship God with transparency. And we must worship God with reverence. No? Hoping and pray, mga kapatid, na naunawaan po natin. No? Na tayo magkaroon ng humble heart upang ating tanggapin ang admonition ng Panginoon yung magang ito. No? Kaya madalas na sa buhay ng isang Kristiyano ay
walang transformation, walang growth, dahil hindi ina-accept ang admonition ng Panginoon. No, walang humble heart. Nandun yung pride. Nandun yung ego. Hello, are you still with me? We need to be humble. Tanda po natin mga kapatid. Remember this, sabi ng Bible, God resisted the proud and give it more grace unto the humble. Kaya kung gusto natin ang higit na biyaya ng Diyos, magpakababa tayo sa harap ng Diyos. Matuto nating i-level yung sarili natin kung saan tayo dapat lumugar. Sapagkat ang Diyos ang higit na mataas sa atin. And number 3, ngayong umagang ito, for us to be able to worship God faithfully, number 3, look at verse 24. John chapter 4, please. John chapter 4. Verse 24. Nandiyan na po kayo? Yes. Yan. So ano pong sabi ng Bible sa verse 24? The Bible says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. And number 3, now worship God, or we must worship God according to His nature and requirements. Hello, are you still with me? Now, we must worship God according to His nature and requirements. So, ano ba yung kanyang nature? At ano ba yung kanyang hinihiling sa atin? No, sa pagsamba. That they worship God in spirit. No? Our spirit through the Spirit of God. Now, we worship the Lord with our spirit, not in flesh. Amen? Because the Bible says in Romans chapter 8, verse 8, listen to this. So then, they that are in the flesh cannot please God. Amen? So worship God in the Spirit. For God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Now, sing to the Spirit, pray to the Spirit, and meditate God's Word through your spirit. Let us do what the Lord requires us. Amen? Worship Him in spirit and in truth. Now, let not your flesh be uplifted when you worship, but let your spirit do worship God. Hello, are you still with me? Amen. Yung ating espiritu dapat ang kumukonekta sa Panginoon. Spirit through spirit. Amen? Kasi kung ating susuriin o obserbahan sa ating panahon ngayon, no, kung papansinin niyo po yung ibang nagsasabing church, no, kapag sila ay nagwo-worship, sumasamba sa Diyos, no, the kind of their worship, makikita po natin mga kapatid na hindi po espiritu ang na-uplift kundi flesh. Amen? Nakakita na kayo na nagwo-worship, na sumasayaw sa harapan na halos tumutuwad na sa harap. Hello, are you still with me? Na nagwo-worship na halos mawasak yung eardrum. No? Nung mga nakakarinig the way they worship. Diba? Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan po natin ang Bible, never kong nabasa sa Bible na ginamit ang drum sa worship. Isa lang ang nakita kong passage na ginagamit ang drum, no? And that is during battle. Yes, right. No? During the preparation to battle. Pero never ko nabasa mga kapatid, kahit balik-balik na rin ninyo ang Bible, na ang drum siya ginamit sa worship. E maaaring ang ilan dito, no, sa ating mga bisita, magtatanong, Pastor, bakit wala kayong drums? Meron, isa lang, nasa CR. No? Hindi nga sa akin mga kapatid. No? Pero yung drums na sinasabi ninyo na tambol na yan, wala po. Dahil ang ating pagsamba sa Diyos ay hindi makalaman, kundi tayo sumasamba sa Diyos ayon sa Espiritu. Amen? Kaya nga, kahit sa mga awitin tayo nagiging maingat, mga kapatid. No, hindi tayo maawit ng mga hell song. Amen? Baka hanggang ngayon may umaawit pa rin dito ng hell song. Bakit hell song? Maka-impyernong awit eh.
awiting papuntang impyerno. Oh, kasi sabi nilang iba, Hillsong. Ang tawag ko Hillsong. No? Yung mga tinatawag na contemporary song. Mag-ingat po tayo. Dahil si Satan, si Lucifer, bago siya naging Satan, siya po, ang kanyang masterpiece ay music. Amen? Siya po ay matipunong song leader sa langit. No? He is a anointed cherub. No? At ang masterpiece ni Satan ay music. Nakita nyo, ano madalas na ginagamit ni Satan para ilayo ang tao sa Diyos? Music. Kaya ako nalulungkot, mga kapatid. You know why? Dahil may mga taong tuwang-tuwa sa pinapakinggan nilang musika pero hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng lyrics. No? Tapos siging kanta. No? Ako, pagka nakikinig ako ng music, nung una ganun din ako eh. Oh, siging kanta ko, hindi ko naman naiintindihan. Pero nung ako naging Kristyano, natuto sa salita ng Diyos, biyaya ng Panginoon, nabigyan ng Diyos ng konting kaalaman, no? Nasusuri ko po yung mga bagay na yan. Isipin niyo yung awit din, madalas minsan napapakinggan ko isa po yung teach me how to. Oh, alam niyo yan. Pero yung iba, tuwang-tuwa, gumaganyan pa, sumasayaw-sayaw pa. Teach me how. Kung una, gumaganyan-ganyan din yung pa ako dyan eh. Pero doon ko naunawaan na, no, maling-mali, sarap ng Diyos. At yung awit niya, kung susuriin yung pastos, no, kapastusan, ang pinuportray. Hello, are you still with me? Yes. No? Eh mga kapatid, tayo po'y maging maingat, no? We worship God according to His nature and His requirements. So, worship God in spirit. Amen? At yan pong unang bagay na makita po natin yan. Letter A, in spirit. And letter B, panghuli po, na makita po natin yung magang ito, about our message in this morning, faithfulness in worship. Letter B, now worship God according to His nature and requirements. Letter B, we must worship God in truth. Truth. Now, listen to me carefully, mga kapatid. The truth is Christ. Amen? The truth is Christ and His Word. No? The Lord requires us to worship Him not just only in spirit, but also in truth as well. Amen? In Acts chapter 6 verse 4 says, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of what? Of the Word. In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In 1 John chapter 5 verse 7, for there are three bear record in heaven, the Father, the Spirit, and the Word. And who is that Word? That is Jesus Christ. Amen? And in John 14:6 He says, I am the way, the truth, amen, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And that truth is Christ and His Word. Amen? So, we must worship Him, not just only in spirit, but also in truth. No? We are worshiping God through His Word. Reading your Bible, meditate upon the Word of God, meditate upon it, talking all His wondrous works, talking His tender mercies, declaring His faithfulness as our way of worshiping Him. Amen? Na sa tuwing binabasa natin ang Scripture, nakikita natin kung gaano kadakila ang Diyos,
kung gaano katapat ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, and in that way, mga kapatid, ay ating pinupuri, sinasamba ang Diyos because of His goodness, because of His greatness, and because of His faithfulness. At yan ang nire-require sa atin ng Diyos. We must worship Him in spirit and in truth. And that truth is Christ. Amen? Kaya mga kapatid, no? Make sure na tayo po lahat dito ay talagang na kay Kristo na. Amen? You know why? Dahil blessing kapag tayo na kay Kristo na. Bakit? Sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them. Amen? Which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen? And praise the Lord for that. No? Kaya sa ating pagsamba, sa ating pamumuhay, ano man ang bagay natin ginagawa, we need to make sure that Christ is the center, no, of our everything. No? Of course, when it comes to worship, make sure na ating sinasamba ang Diyos, no, in spirit and in truth. And that is the title of the Lord's message today. Faithfulness in worship. And how to be faithful in worship, we need to be knowledgeable in worshiping God. We need to be a true worshiper. And of course, we need to worship God according to His nature and His requirements. Purihin ang Diyos. Tayo po lahat dito may manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakila, Diyos ng Israel, Diyos na may lalang ng langit at lupa, kami po ay patuloy na sumasamba sa iyo, Diyos. Pinupuri ka, Panginoon. Sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa iyong mga banal na salita na muli, Panginoon, ay nagturo po sa amin. Nagpaalala o Diyos ng mga mahalagang na bagay, mahalagang katangian na dapat ay aming isaalang-alang bilang mga mananampalataya Diyos na sumasamba sa iyo. Kaya ngayong magang ito, Panginoon, ay amin natong hayan kung paano, Diyos, kami magiging matapat pagdating sa larangan ng pagsamba. Kaya, O Diyos, salamat. Labis ang aming katuwaan, Panginoon, sapagkat muli ang bagay nito hindi naging lingid sa amin. Kaya, Diyos, dalangin po namin na patuloy mong selyohan ng banal na Espiritu, Diyos, sa mga aral, prinsipyong ito, Panginoon, na hindi pumanakaw ng kaaway. And in this morning, habang ang piano'y marahang tutugtog sa mga sandaling ito, ang piano ay tutugtog sa sandaling ito. Ang altar ay bukas sa bawat isa po sa atin. Kapatid, kung ikaw ay tunay na kinausap ng Diyos ngayong umagang ito, ikaw ay lalapit sa altar upang personal na iyong kausapin at idulog sa Diyos ang iyong naging realization